Why start cooperatives for churches? Part 2. What is cooperative? A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. We start with Christian cooperatives in the Philippines. Noon po 1938, si Pastor Allen Huber sa Bigan, Ilocos Sur, he started training Filipinos patungkol sa cooperative. At based on records, isa sa mga outcome ng kanyang pagtuturo ay ang San Dionisio Multipurpose Cooperative. Naging successful cooperative. At sa Silliman University, na-start po ang university ito noong 1901. At the same time, they started Silliman University Community Cooperative. With a capital of 7,605 at 25 pioneering members. Now, they are multi-millionaire cooperative. Sa bandang norte, ito pong Lighthouse Cooperative na mga pastors, nagsimula rin sila ng isang successful cooperative. At may iba't iba silang products. Sa Marikina, meron po dyan yung Marval Provis Multipurpose Christian Cooperative. At ang CCT o yung ating mga kapatid diyan sa Tagaytay, ang kanilang office dito sa Manila, ay nagtayo sila ng isang federation. Meron silang 4 na cooperative sa kanilang grupo. And I heard na they are already a billionaire cooperative according sa ibang leaders nila. So, malaki ang potential ng pag-start kung tayong mga Christian churches ay magsama-sama at magsimula po ng kooperatiba. Malaking maitutulong sa ating gawain at napatunayan naman natin na pag-aralan natin sa first part of this discussion na biblikal ang kooperatiba at yun ay na-practice ng mga early Christians. Ang CFC, ang Couples for Christ, meron sila iba't ibang klase ng ministry. They also started federation at iba't ibang lugar na meron silang kooperatiba. Pinagsama-sama din po nila yan at nagkaroon sila ng federation. At paano ba nag-work pag nagtayo tayo ng isang cooperative sa mga churches natin? Ang suggestion ko po, instead of setting up one cooperative sa bawat church, mas maganda per province or per town or city na magtayo tayo ng cooperative dahil mas madaling pagsama-samahin yung resources at mas maraming mga volunteers at mas malaki yung scope ng opportunities na pwedeng mag-benefits ang mga cooperatives. Paano ba nag-work ang kooperatiba sa ating churches? Sa amin po, sa aming church ay meron kaming tithes and offering, pero meron din kaming saving program. So maganda po magsimula dito ang mga churches na magjo-join. You encourage all your members to every Sunday magkaroon ng extra sobre para doon sa savings. Para pagdating ng December, normally ang ginagawa namin pag December, binabalik ko po yung yung amount sa mga miyembro. Kahit bata, nag-iipon yan. Kaya pagdating ng December, lahat ay meron pong naipon. Bukod sa kanilang tithes and offering, meron po silang savings. So, it's up to your church or your cooperative. Kung yung naipong pera, kalahati, pwedeng ilagay sa kooperatiba, kalahati ibalik sa mga miyembro. Para lahat masaya. At pwede rin na yung pinaka-tithes ng savings na ito ay magiging bonus ni pastor. Di ba? It's up to your directors na mag-decide.
So mag-start po tayo ng church saving program sa ating mga churches, sa ating mga miyembro. Ang sabi ni John Wesley, make all you can, save all you can, and give all you can. Hindi ka naman makapagbibigay kung hindi ka nag-save. Hindi ka naman makakapag-save pag hindi mo minanage yung resources na pumapasok sa iyo. Kung ang local church mo, meron kang 100 members at napag-usapan nyo na kada miyembro merong 100 savings weekly. So sa loob po ng kalahating taon, yung church mo na may 100 members na nag-iipon ng 100 weekly, meron po kayong kalahating milyon. Meron ba kayong kalahating milyon ngayon sa inyong church? Wala pa? So mag-start kayong mag-impok at mag-ipon. Encourage all the members to participate sa saving program. Halimbawa, yung isang church denomination, yung NCCC, meron silang 3,000 members. Kung bawat membro mag-iipon ng 100 weekly at baka 400 a month sila, average. So sa isang taon, meron silang 14 million pesos. So ang laki ng opportunity pagka merong intentional saving program ang ating grupo. At hindi lang yon, meron tayong saving program. Pag nagtayo po tayo ng cooperative, pwedeng magkaroon ng personal loan, ang church nyo pwedeng mag-loan o magkaroon ng emergency loan. Isang pribilehiyo kapag tayo nagtayo ng cooperative. At yung kahirapan sa churches, mamimit po yan kasi magkakaroon tayo ng resources kagaya sa Acts chapter 2 and chapter 4 na walang naghihirap sa kanila kasi they share the resources. So through cooperative, pwede po natin gawin yan. At may ibsan yung kahirapan sa ating mga churches at lalo na kung ang mga churches sa ibang lugar ay under persecution. Saan sila lalapit? O kung may pandemya, malaking tulong ang kooperatiba. Pag tumanda po yung mga kapastoran natin, mga ministro natin, at mga workers natin, wala tayong institusyon para tumulong sa kanila. So, through cooperative, we can start a home for the aged ministers and pastors. Katulad ng ginagawa sa Amerika. Meron po silang mga ganyan. At sa Global Mission, financial support, missionary care, pwede po natin magampanan yan kung may cooperative tayo. At sa ibang lugar, sa Amerika, meron silang Evangelical Christian Credit Union. Yung pong cooperative sa ibang lugar, ang tawag nila ay union o credit union. So they provide banking services for churches, ministries, and missionaries for over 50 years na. Yung mga missionaries natin na taga-Amerika, yan, marami sa kanila miyembro ng mga credit union. At pagka nag-retire na sila, pagbalik nila doon, meron silang institusyon na makakatulong. Ang isa pang halimbawa, itong isang aming cooperative sa Taguig. Ito po yung Top 4 Multipurpose Cooperative. Dati po akong director dito. Ang aming kooperatiba po ay nagsimula noong isang nasa factory pa lang noon sa FTI. Started with around 15,000 pesos. At bago mag-pandemic ay meron na pong 70 million na equity. Ang nagpasimula po nito ay mga factory workers lamang. At sa co-op, katulad ni Joseph, we can start a Joseph ministry, preparing, especially yung pandemic. Kung may cooperative tayo, meron po tayong maaasahan na sasalo sa ibang mga pangangailangan natin. Sa ibang bansa, ako po ngayon ay pabalik-balik sa England, sa UK, at I'm starting to share yung vision ng kooperatiba. At sa Cambodia, nung nandun po kami bilang missionary, na ikas din po namin ang vision ng kooperatiba sa mga OFWs at Christians doon sa Cambodia. At dito rin sa Taguig, we started a Goshen Credit Cooperative. At sa Taytay, nakapagpasimula rin po tayo dyan ng New Covenant in Christ Credit Cooperative. They call it NC4. At ngayon po, 3 years pa lang, meron na silang, they are already a millionaire cooperative. At pinasimulan po yan ng mga pastor din doon sa Taytay. At as of now,
ito po ang isang sinisimulan natin dito sa Marketplace Chaplaincy Co-op o MC Co-op, at kasama po natin yung mga big business men na mga Christian sa industry, at ang talagang ambition namin ay mag-raise ng multi-million pesos para masuportahan ang mga pastor at mag-expand ng kingdom ng Diyos sa marketplace ministry. So we are deploying chaplains in the marketplace. At kapag meron tayong cooperative, pwede po tayong magkaroon ng life at health insurance. At sa mga loans natin, instead of asking loans from other institutions, yung loans na ito sa co-op, minimal lang po ang interest. At pag kumita ang co-op, paghahati-hatian din natin. At maghahati-hati po tayo doon sa annual surplus income o yung tinatawag nilang dividendo. Depende po sa iyong investment doon sa kooperatiba. So ang kooperatiba po kasi ay isang klase din ng negosyo. Ang kaibahan lang ng kooperatiba ay ang may-ari siya rin ang kliyente. Ang kliyente ay siya may-ari, kaya pinapatronize ng mga miyembro ang business ng cooperative. Kaya tax-free po yan. Pero kung ang business ng cooperative ay hindi na sa miyembro, doon lang po na itatax yan. Interest, capital build-up, at savings. Yan. At yung patronage income, pag nag-participate po tayo sa business ng kooperatiba, meron tayong another source of income, yung patronage income. At isang potential din po, yung mga pastor na walang bahay o yung mga membro ng kooperatiba, pag nagtayo ng cooperative housing, ay pwede na po kayo magkaroon ng sariling bahay, depende sa business na itatayo ng inyong kooperatiba. So, meron po mga ganon na mga kooperatiba nagpapatayo ng mga bahay sa kanilang mga miyembro. Sariling sementeryo, madalas naririnig ko, hindi pinayagang mailibing yung pastor o yung isang born-again Christian kasi ay hindi siya member ng isang malaking religious group. Kaya minsan po-force ang kamag-anak na magsinungaling na lang. Pero time will come, we will have our own cemetery at meron na pong mga existing na pwedeng paglagakan. Kaya lang malalayo ang lugar. Mas maganda bawat province magkaroon tayo ng sariling sementeryo. At retirement benefits sa co-op, pwede pong magkaroon kayo ng continuous savings and retirement benefits. At yung mga loans, mga pangangailangan natin sa churches, pwede pong makapag-loan ang mga churches sa equipment, sa building materials, o mismong pagbili ng lupa. Pwedeng gawan po ng policy ng mga leaders po yan. At sariling cooperative mart, ayan, na parang Lazada na pwedeng i-deliver. So, pwede po tayong magkaroon ng mga cooperative mart sa ating mga lugar. At iba pang mga negosyo, kung ano yung negosyo ng mga miyembro sa community, pwede po magsimula. Depende sa kanilang resources, capacities, capabilities, experience, and network. So, after 2 years, pwede ka na magdagdag ng iba't ibang klase ng negosyo sa kooperatiba. Kaya yun po ay tinatawag na multi-purpose cooperative. Anong financial source naman ng cooperative? Sa mga gagaling? So, normally po yan ang gagaling sa capital share, pwedeng mag-loan ng cooperative sa ibang bangko, o pwedeng makareceive ng grant, o kaya doon sa interest na kikitain. So, maraming opportunities para makakuha tayo ng finances para capitalization. Lalong-lalo na po yung membership share ng bawat isang kasama. At paano na didistribute yung cooperative surplus? Yung 70% po, yan ay i-distribute among co-op members. Pero yung 30%, pinaghahati-hati po yan. Merong nilalagay sa reserva, meron sa education and training fund, meron sa optional fund, sa land, buildings, and others. At 3% po para sa community development fund. Yung ating mga outreaches, pwede pong magamit yung kita ng cooperative sa ating mga outreaches. At least 3%. Depende sa board kung i-increase nila yung community development fund. Pero po, ang kagandahan yan, meron tayong pera para sa mga outreaches natin kung may cooperative tayo.
At kaya I'm encouraging you to join yung mga kooperatiba. Magkaroon tayo ng experience sa cooperatives, and then later on we start our own cooperative, lalo na po sa probinsya, sa inyong mga probinsya, sa inyong mga cities, sa inyong mga lugar. So I encourage a partnership of different churches, Christian churches sa isang community. At with that, I'm closing my presentation. Please subscribe sa akin pong YouTube account at patuloy po kayong manood ng ating mga presentations. God bless po, Pastor Dan Parilla. Bye-bye.